Magandang araw, Sultan Kudarat State University. Ako si Jared Rubinga at ako naman si Hasmi Zaid at narito ngayon ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Basic concepts and principles of alternative assessment, trending worldwide. Comparison between traditional and alternative assessment, pinagdedebatehan sa paaralang Sultan Kudarat State University. Models of assessment, ano nga ba ang pagkakaiba ng developmental, emergent at authentic assessments? Examples of alternative assessment give students information. Advantages and disadvantages of alternative assessment plays a crucial role in students' academic performance. Para sa ating lokal na balita, pag-uusapan natin ang isang mahalagang usapin sa edukasyon, ang alternatibong pagsusuri. Mula sa mga tradisyonal na pagsusulit, may mga bagong modelo ng pagtaya na nagpapakita ng mga tunay na kakayahan ng mga estudyante. Ngunit, may agam-agam din na lumitaw, ano nga ba ang mangyayari sa sistema ng edukasyon ng ating bansa. Para sa karagdagang balita, narito si Jelaika Dinimbing. Jelaika? Yes, Jared, narito ako ngayon sa probinsya ng Sultan Kudarat. Sa lalawigan ng Sultan Kudarat, patuloy na pinag-aaralan ng alternative assessment bilang bahagi ng pagpapaunlad sa sistema ng edukasyon. Bagamat may mga benepisyo ito, hindi makakaila na may kaakibat itong hamon sa implementasyon. Ayon sa ilang guro sa Sultan Kudarat, mas epektibo ang alternative assessment sa pagsukat ng tunay na kakayahan ng mga estudyante kumpara sa tradisyonal na pagsusulit. Ayon kay Dr. Erlyn Santos ng Department of Education, patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan upang matugunan ang mga hamon sa alternative assessment. Isinasagawa ang mga training para sa teacher programs at pagpapalawak ng mga educational resources upang matiyak na magiging kapaki-pakinabang ito para sa mga mag-aral sa Sultan Kudarat. Jelaika Dinimbing, nagbabalita. Para sa balitang nasyonal, ang mga bagong modelo ng pagsusuri tulad ng developmental emergent at authentic assessments ay may malaking papel sa paghubog ng mga estudyante at pagpapabuti ng kanilang tunay na kakayahan. Narito si Emmy Rocamora para sa karagdagang balita. Emmy? Talakayin natin ang tatlong models of assessment sa edukasyon. Nangunguna na dito ang developmental assessment. Sinusukat nito ang antas ng pag-unlad ng mag-aaral sa mga aspeto tulad ng cognitive, emotional at social development gamit ang standardized test. Pangalawa ay ang emergent assessment na sinusuri ang likas na pagkatuto sa natural na aktibidad ng mga bata tulad ng laro o proyekto at may bibigay ang tamang suporta. At panghuli, ang authentic assessment ay tumututok sa pagsukat ng kakayahan ng mag-aaral na magamit ang kaalaman sa totoong buhay sa pamamagitan ng proyekto at performance task. Ang tatlong ito ay mahalaga para matukoy ang kakayahan ng mag-aaral at maibigay ang tamang suporta. Ito si Amy Grace Rocamora, nagbabalita. Basic concepts and principles of alternative assessment, trending worldwide. Comparison between traditional and alternative assessment, pinagdedebatehan sa paaralang Sultan Kudarat State University. Okay, class. Next week, we will have the summative quiz. Matawagan niya si Ana. Hey Yana, nakapag-study ka na ba? Ako kasi nahihirapan ako mag-study para sa ating summative quiz para bukas eh. Ang dami kailangan kabisaduhin. May lang ka ba na tips upang mas padalian lang ako mag-study? Hey, try mo mag-Quizlet. Malaking tulong yan sa akin. Ha? Quizlet? Paano yun? Quizlet offers free, simple tools that help you practice and master whatever you're learning. Wow! Dahil sa Quizlet, mas mapapadali ang aking pag-memorize at hindi na ako nahihirapan pa. Dahil sa Quizlet, may flashcard na mas pinapadali pa nito ang ating studies. Ikaw ba ay naghahanap ng paraan para mas mapadali at maging mas epektibo ang iyong studies? Ang Quizlet ay tamang-tama para sa iyo. Mag-download na ng Quizlet. Para sa ating internasyonal na balita, sa buong mundo, isa ang Pilipinas na gumagamit ngayon ng alternative assessment. Sa tradisyonal na sistema ng edukasyon, karaniwan tayong nakakakita ng mga pagsusulit tulad na lamang ng mga exams at mga written tests bilang paraan ng pagsusulit sa kaalaman ng mga estudyante.
Para sa karagdagang impormasyon, narito si Ada Bibon. Ada? Yes, Jared. Narito ang mahalagang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy na lumalawak ang paggamit ng alternative assessment sa iba't ibang bansa bilang tugon sa traditional assessment. Sa halip na puro multiple choice exam, nakatuon ito sa authentic learning, student-centered approach at performance-based tasks tulad ng project, portfolios, and case study. Sa Finland at Singapore, ginagamit ang project-based learning at self-evaluation upang masukat ang critical thinking at creative skill na mag-aaral. Sa United Kingdom naman, mayroon pilot programs para sa collaborative assessment na nakatuon sa problem solving. Samantala sa Japan naman, isinama ang real-world application at teamwork assessment sa kanilang grading system. Magandang araw! Welcome sa ating special feature kung saan tatalakayin natin ang mga makabagong paraan sa mga pagsusuri sa mga estudyante. Ang tinatawag na alternative assessments. Ngayon, alamin natin ang ilang mga halimbawa kung paano ginagamit ang alternative assessments sa iba't ibang larangan. Para sa karagdagang informasyon, narito si Sakina Saliling. Sakina? Alam niyo ba na hindi lang sa pagsusulit na susukat ang natutunan ng mga estudyante? Mayroon din tayong alternative assessment kung saan mas naipapakita sa mas malikhain at praktikal na paraan. Halimbawa na lamang ito sa performance task. Maaari magsagawa ng pagsasadula, eksperimento o presentasyon. Sa portfolio assessment naman, iniipon ang mga gawa ng estudyante tulad ng sanisay at proyekto upang makita ang kanilang pag-unlad. Sa self-appraisal assessment naman, ang mga mag-aaral mismo ang nag-evaluate sa sarili nila o sa kaklase nila. Sa project-based assessment naman, maaaring gumawa ng website, video o iba pang output na may kaugnay sa aralin. Samantala, sa rubric-based assessment naman, may malinaw na batayan para sa patas na pagbibigay ng grado. Sabi nga ng mga guro, mas nakakainganyo at papakipakinabang ito dahil hindi lang nakatuon sa pagmemorya, kundi sa totoong aplikasyon ng kaalaman. Ako si Sakina M. Saliling, nagbabalita. Narito tayo sa Sultan Kudarat State University na kung saan pinagdedebatihan ang alternative assessment at traditional assessment. Ayon sa ilang estudyante, mas angkop ang alternative assessment tulad na proyekto dahil mas pinapakita nito ang tunay na pagkatuto. Samantala ang iba naman ay naniniwala na mas tumpak ang traditional assessment tulad ng pagsusulit para masukat ang kanilang kaalaman. Tinutukan ng mga estudyante ang isyong ito sa isang forum dito sa universidad. Ako si Sharon Casey Aliado, nagbabalita. Sa balitang sports, sa mga paaralan, hindi lang ang mga academic subjects ang binibigyan ng assessment. Sa sports at physical education, may mga paraan din upang masukat ang pagganap ng mga estudyante at dito pumapasok ang alternative assessment. Para sa karagdagang informasyon, narito si Bing Muqtadir Buka. Bing? Maraming salamat, Has. Magandang araw mga ka-sports. Alam niyo ba na hindi lang sa academic subject may assessment, sa sport at physical education din, mahalaga rin ang alternative assessment. Nakikita niyo sa aking likuran, may mga estudyante nagsasagawa ng kanilang performance task sa physical education. Hindi lang test o exam ang batayan, kasama rito ang performance task, proyekto at praktikal na pagsusuri sa aktwal na laro. Masusukat dito ang teamwork, disiplina at skills ng mga estudyante. Siyempre, may advantages din ito. Holistic ang pagtingin sa kakayahan pero may hamon din tulad ng pagiging subjective ng pagtataya, kaya mahalaga ang malinaw ang rubrics. Sa huli, ang goal ay hindi lang sa mataas na marka, kundi sa pagkatuto at pagunlad bilang mahusay na atleta. Sa muli, Bing Muqtadir Buka, naghuhulat. Ito ang Access Patrol!